Marahil ay marami na nakakaalam sa inyo ng balitang ito. Pero nakakalungkot lang mga kaibigan, mga kapatid, sa pangyayaring yan. Nakita nyo yung dalawang kababaihan na yan, na sila ang kanilang paalam sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga mahal sa buhay ay papasok sa eskwelahan. Pero hindi nila alam na itong dalawang ito ay nag-cutting classes at ganito ang kanilang sinapit dahil sa hindi nila pagkinig sa kanilang mga magulang. Dahil ang mas gusto nilang masunod ay ang kanilang mga sarili. Kaya't ito ang kanilang sinapit. Honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ito ang sinasabi ng Biblia na kautusan na may kalakip na pangako na ang mga kabataan hanggat kayo ay nasa poder pa ng inyong mga magulang, respetuhin nyo, galangin nyo, sundin nyo ang mga palatuntunan ng inyong mga magulang, lalo na kung ang inyong mga magulang ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dahil alam naman natin, hindi lahat ng mga magulang ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Pero kung ang iyong magulang ay mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo at nakita mo nagtatapat sa Panginoon, kaibigan, kapatid, kabataan, makinig ka naman sa iyong magulang dahil hindi ka niyan ipapahamak. Ang ipapayo niyan sa iyo ay ang mga makadiyos na bagay. Tatandaan mo, kung ang iyong magulang ay nagtatapat sa Panginoon, yan ang dapat mong sinusunod. Yan ang dapat mong sinasagawa sa iyong buhay. Yan ang palatuntunan na sinasabi ng Biblia. Kung ikaw lamang kabataan ngayon ay nakikinig ka sa iyong mga magulang, nirerespeto mo at ginagalang mo, lalo na kung sila ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, yan ang mangyayari sa iyong buhay. Magkakaroon ka na maayos at mahabang buhay sa mundong ito. Pero magiging kabaliktaran yan kung ikaw ay suwail sa iyong magulang. Kung ikaw ay mas nakikinig ka pa sa mga payo ng iyong kaibigan, payo ng mga hindi mananampalataya, payo ng mga makamundong tao, yan yung mangyayari sa iyo. Magiging kabaliktaran yan na imbes na magiging mahaba pa ang iyong ilalagi sa mundong ito, ay iiksi yan tulad na lamang na nangyari sa dalawang kabataang ito na babae. Nakita nyo mga kaibigan, mga kapatid, ilan pa bang kabataan ang dapat makaranas ng ganyan upang makita lang nila yung linaw ng salita ng Diyos? Ilan pa bang mga magulang ang dapat nilang turuan ng kanilang mga anak sa paglakad sa Panginoon na ito ang kanilang ikabubuti? Kailangan pa bang marami pang mangyaring ganyan insidente sa ating mundo, sa ating bansa, upang ang mga magulang at ang mga anak ay makita nila na mas kailangan nila ang salita ng Diyos at hindi nila susundin ang mga payo ng mga sanlibutang tao? You see, ganyan yung mga kaugalian ng mga kabataan ngayon. Sitahin mo lang ng konti sa bagay ay nagagalit na. Paghigpitan mo lang, bigyan mo ng time limit, bigyan mo ng oras ng kanilang pag-uwi, ay nagagalit pa yan. Akala mo naman inaapi talaga, hindi nila alam. Kaya ginagawa ng mga magulang yun ay isa to na pag-iingat sa kanila. Yan yung mga advice ng mga magulang upang ang kanilang mga anak ay maingatan nila sa kapahamakan. Pero marami sa mga kabataan ngayon ay wala na talagang respeto at pakialam sa mga magulang. Gagawin lang nila kung ano yung tingin nila na ikasasaya ng kanilang puso't isipan. Wala na silang pakialam na yung nag-aruga sa kanila, yung nagpalaki sa kanila, yung nagpakain sa kanila, yung nagbibigay sa kanila ng tuition para makapag-aral sila, ay hindi na nila igagalang at irerespeto dahil lang nahalo na sila sa kaisipan na makamundong bagay na ito. Nakita na nila na mas maayos nang sumabay sa agos ng mundo kaysa salungatin ang agos ng mundo. At mas maganda na salungatin ang mga magulang kaysa sumunod sa payo ng mga magulang. A wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung ikaw na anak ay sumusunod at nirerespeto at ginagalang mo ang iyong magulang, magiging kagalakan ka ng iyong ama. Pero kung ikaw ay suwail, pasaway at wala kang pakialam sa mga payo ng iyong mga magulang, ikaw ay magiging kabigatan ng iyong ina. Ibig sabihin, kung ikaw ay susunod lang sa iyong mga magulang, magiging ayos naman ang paglakad mo sa mundong ito. Pero kung ikaw ay puro pasaway ang gagawin mo at tataliwas ka sa mga payo ng iyong mga magulang, yan ang mangyayari sa iyo, magiging kabigatan ka lang. Kahit ano ang mas dapat mong piliin, kaibigang kabataan? Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ngayon, sikapin mo na ikaw
ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon at magkaroon ka ng mga mananampalatayang kaibigan dahil yan ang magpapayo sa iyo ng tama sa mundong ito. Hindi yung mga kaibigan sa kalye, yung mga kaibigan sa eskwelahan, yung mga kaibigan mo kung saan-saan na hindi naman mananampalataya at ang iba-advise lang sa iyo ay puro kalukuhan, puro pagsuway sa magulang ang magagawa mo. At kung ikaw naman ay mananampalataya na ng Panginoong Kristo, wag mo rin namang hayaan yung sarili mo na nakikihalubilo ka pa sa mga taong hindi talaga mananampalataya ng Panginoong Kristo. Okay lang makisama ka sa kanila kung ikaw yung magbibigay ng impluwensya at magpapakilala sa ating Panginoong Kristo. Pero kung kabaliktaran ng mangyayari, maigi pang kumalas ka na lang sa kanila. Na imbes na ikaw yung magbigay ng impluwensya sa pananampalataya at magbigay ng giya sa kanila sa pagbabasa ng Biblia at pagkilala sa ating Panginoon, ikaw pa ngayon yung ginagabayan nila para mapunta ulit sa mga makamundong bagay. Huwag nawang mangyari, kaibigan, sa iyo ang bagay na yan. Magulang, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ng Panginoong Kristo ngayon, yan ang dapat mong gawin dahil anong ibibigay mong payo sa iyong mga anak? Kung ikaw mismo sa iyong sarili ay hindi ka naman mananampalataya ng Panginoon, anong salita ng Diyos ang ipapakain mo sa iyong mga anak? Anong advice ang maibibigay mo sa kanila? Kundi puro mga makamundong advice ang ibibigay mo sa kanila. Pero kung ikaw naman ay mananampalataya na, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa sa iyong mga anak. At kung ang iyong mga anak ay hindi pa mananampalataya ng Panginoong Kristo, iluhod mo sa Panginoon, ilapit mo sa panalangin at ilapit mo sila sa Panginoon dahil hindi natin alam ang mga utak ng kabataan ngayon dahil mas gusto na nila yung mga taliwas sa magulang, yung taliwas sa Biblia, mas nag-i-enjoy sila sa paghili sa kasalanan sa mundong ito. Kabataan, kung matututo lang kayong makinig sa inyong mga magulang, hindi kayo ipapahamak niyan, lalo pa kung sila ay nagtatapat sa ating Panginoon. Nawa maging aral ang mga pangyayaring ito sa mga kabataan, lalo pa sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Kristo at sa mga magulang din na dapat nilang gabayan ang kanilang mga anak sa spiritual na bagay, lalo pa sa bagay ng Panginoon. Dahil ano ang ating ipapakain sa ating mga anak na salita kung hindi ang salita ng Diyos? Huwag nawang marami pang kabataan ang maulit ang mga ganitong klaseng pangyayari bago pa nila ma-realize at malaman ang katotohanan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.